Welcome sa panibago natin vlog. Today ang gagawin natin guys, magki-cleaning tayo ng IECB. Ang issue rin ng IDSI na to, ang naging problema, so mababa yung minor pag naka-aircon, halos magsisiro na yung RPM niya. So subukan muna nating linisin yung IECB, baka madami ng carbon deposit sa loob kaya hindi nakakapagbukas yung valve natin ng maayos. So ngayon guys, samahan nyo ako kung paano kalasin yung throttle body IECB ng Honda City. So, ngayon guys, i-start muna natin yung kanyang Honda. Titingnan natin, full check natin. Ayan. So ngayon painitin muna natin yung makina. Kasi pagka cold start kasi yung makina natin, so mataas muna yung RPM niyan, saka pag uminit na saka bababa. IDSI City, Honda Jazz na IDSI, iisa lang po ang kanilang IECB o throttle body. So ngayon wala siyang aircon, nasa 1000 RPM siya, so malamig pa. Medyo magalaw nga yung ano nyo. So aircon natin So ngayon kasi mainit pa, malamig pa yung makina. Para may kumagalaw, no? Ito bumabagsak talaga hanggang ano? Oo. Ang normal ba niyan, sir, steady lang? Nasa mga 900 to 800 RPM. Lumalagpas siya sa kalahati minsan eh. Sa pagkababa? Basta pag medyo matagal mo ng gamit, siguro. Pag uminit na Pag halimbawa mga 2 oras mo ng nasa biyahe ka. Tapos umano ka, parang nag-park ka. Doon mo mapapansin eh. So ngayon nga, bumabagsak siya Kuha kaya sa linis, boss? Kuha yan sa cleaning, sir. Hindi pa naman gaanong ano. So linisin na natin. So ayan guys, umpisa na natin kalasin yung throttle body para malinis na. So tatanggalin muna natin yung air cleaner. Guys, tatanggalin na lang natin itong battery para mahugot natin yung air cleaner housing na maayos. Yung battery. Kaya natin tinanggal yung battery guys para mahugot natin yung air cleaner, yung box maayos. Dito lang gagamit na kayo ng disc socket, 4 na disc lang yan guys. Tapos hose lang dito sa PPS socket na gugulutan natin. Itong IECB socket.
Ayan guys, kalas na natin yung throttle body. Ito yung pinaka ICB niya. Kakalasin na natin yung 3 bolt. So ayan guys, kakalasin na natin ang ating ICB. Yung 3 screw lang po yan. Guys, ang dumi. Ingatan lang natin yung o-ring natin ito, no? Huwag nating basahin ng cleaner o gasolina. Maaari kasi itong lumubo guys. So punas lang sa o-ring. Ito naman yung OCB mismo. So tatanggalin na natin yung motor guys, no, ng ICB. So sa nagtatanong, no, ito guys, na-adjust to pagka gusto nyo largahan yung hangin. Yan, no, pipihitin nyo lang to, luluwagan nyo lang itong 2 screw. So dito bubukas yan yung pinaka valve nito. Ayan. So pwede kayo mag-adjust dito guys kung nabababaan kayo sa idling nyo. Pipihitin nyo lang to. Yan, napipihit yan. Yan. Ito yung motor, ito yung ICB. So yan guys, pagka maraming carbon deposit yan, hindi yan makakapihit. So mag-i-stack up yan lagi. Pagka stack up yan, doon bumabagsak yung idling nyo pag nagbukas kayo ng aircon. So pipihitin yan ito. Pag bukas yun ng aircon, bubukas yung valve nyo para magbigay ng hangin, para yung idle natin ma-maintain natin sa tamang RPM. So pagka stack up to, maraming carbon deposit dyan. So kaya buwabagsak yung idling natin, hindi siya makapihit. Ito ay stack up. So ayan, ang ganit. So kailangan nating linisin talaga. So ito yung ICB natin, ito yung pinaka valve. So umpisa na natin maglinis, no? Okay, isa lang ang procedure nito guys, mapa Toyota Corolla o di kaya Altis, Honda, halos isa lang yung forma ng ICB nila. So ito magalit talaga, oh, hindi maikot. So nag-i-stack siya. Pagka uminit na yung makina, saka siya nagluluko yung idling natin, no? So ngayon gagawin natin, lilinisin lang natin to. Ayan, oh, daming carbon deposit. Yan po yung nagpapa-stack up ng valve natin. Karton, kailangan mo ng karton? So gagamit lang kayo ng throttle cleaner, no? Kung wala naman, pwede naman carb cleaner. Yan, mapapansin nyo guys, oh, kanina maganito, oh, yan, dapat umiikot yan. Yan, ganyan kalambot dapat ikot niya. So mamaya pag nalinis natin ng gusto, lalagyan, i-lubricate natin siya ng WD-40 o di kaya kung ano, patakan nyo na lang sa poro. Lagyan mo ng karton brother. So
kahit anong brand na gamitin nyo guys na cleaner, no? So, basta ang importante dyan, maalis nyo lang yung mga carbon deposit sa valve, kasi yun kasi nagpapa-stack up ng valve natin. So, makikita nyo yung valve pag malinis. So, sobrang lambot ikutin. So, hindi mahihirapan yung IECB motor natin, no, para pabukasin siya. So, ayun, makikita nyo yung valve. Ganyan, pag hindi kayo naka-aircon, nakasara yan. Pag bubukas kayo ng aircon, saka yung bubukas para yung hangin natin dadaloy ng maayos, no? So, pag stack up yan, so mahihirapan yung motor natin na paikutin siya. So kaya nagpi-failure yung idling natin, no? Susunod naman natin yung throttle body, linisin. Ayan. Sobrang lambot niya ikutin pagka walang carbon deposit. Stack up nga, sir. Oh, hindi ko magalaw to kanina. Punong-puno rito ng carbon deposit. Kasi yan, pagka nag-aircon ka, yan, magbubukas yung valve niya. Yung motor yung umiikot. Pagka stack up yan, masusunog na to. Pero yan, okay pa to? Oo, okay pa. Natin ang WD-40. Ang lambot. So, ganun lang po kasimple maglinis, no, throttle body. So, every 50,000 pwede nyo nang ipalinis yung throttle body nyo para hindi masira yung IECB natin. Hindi na kayo gumastos. Pagka nag-shorted kasi yan guys, so maapektuhan din yung computer box natin dyan. Kasi sa computer box nang gagaling yung ano natin ito, yung signal ng kuryente. Pag nag-shorted dyan, may puputok na diode doon, mag-chichikin din, mas lalo tayong mahihirapan. So lalaking gastos. Kahit Toyota guys, ganito lang din yung forma ng IECB. So hindi sila nagkakalayo ng issue. Yung paano maglinis ng Honda, ganun dito sa Toyota. So malinis na yung IECB natin, throttle body. So ngayon babalik na natin. Babalik na natin yung o-ring. Driver ng Jabot. Dito guys, no, may o-ring yan para hindi pasukin ng tubig. Pa-protekta yan sa bearing para hindi siya maggalawang. Baliktaran ko, no?
So ngayon guys, no, pag nag-adjust kayo, dito nyo lang pipihitin yan guys, oh, pagka gusto nyo largahan ng hangin para tumaas yung idle. Mga ganito kasi wala siyang adjustment ng air mixture, no. So pagka nabababaan kayo, dito nyo lang gagalawin yan, no? Kahit sa Toyota guys, Honda, ganyan din, may adjustment yan. Yan, nakita nyo. So ganyan lang gagawin nyo kung gusto nyo lalargahan yung hangin nyo o nabababaan kayo sa ID. So dito nyo lang i-adjust, ganyan. So ito ngayon, ibabalik ko sa original munang adjust nya. So ganyan lang guys. Ayan, tapos na yung IECB cleaning natin. Ngayon, sasalpa ko na lang to. So, ito, check nyo rin kung may mga tangos. So, sasalpak na natin, oh. So, ayun guys, nakasalpak na yung throttle body natin, oh. Sulit lang natin dito yung air cleaner natin.
guys, tapos na natin yung salpak. Say, start ko na yung ginawa nating IECB. So ayan, mataas muna yan. So painitin lang natin, no. Unti-unting bababa yung RPM na yan. Pagka cold start siya, mataas talaga yan. So ayan guys, oh, bumaba na yung ating idling. Subukan nating aircon. Yun, ganda na guys, oh. Hindi na siya bumabagsak. So ayan guys, tapos na yung cleaning natin ng throttle body IECB, no, ng Honda City IDSI. Parehas lang to ng Honda Jazz. So pagka ganito, kayang-kaya nyo na DIY yan. So kung nagustuhan nyo ng aking video guys, huwag nyo kalimutang mag-like and share, subscribe. Paki-subscribe na rin po guys para updated tayo kayo sa mga iba ko pang vlog na gagawin. So thank you guys. Thank you for watching. So ayan na, naka-aircon na siya, no. So patayin natin yung aircon. Yan. So hindi na siya bumabagsak. Tapos on natin yung aircon. Ayun, stable na yung RPM natin. So okay na yung ano natin, cleaning throttle body.